So sa last Bible study, nakita natin ang pagpili ni Jesus sa 12 ordinary men for their ordinary calling. At iyon ang ikalat ang salita ng Diyos at ipagpatuloy ang sinimulang pangangaral ni Jesus about sa kingdom ni God. Nakita natin na ang common sa 12 apostles ay ang pagiging sinners nila. Ganon din ang pagiging uneducated kung ikukumpara sa mga religious elite ng Israel. Bukod doon, hindi rin sila masasabing kilala sa lipunan. May tax collector, fisherman, revolutionary at ang iba sa kanila, hindi ipinakita ng Bible kung ano ba ang buhay nila bago sila tinawag ni Jesus para maging alagad niya. Bukod dito, lahat din sila ay naghihintay ng earthly kingdom kung saan magro-rule ang isang earthly king tulad ni King David na magpapalaya sa kanila sa mga Romans. Though earthly ruler ang ine-expect nilang Messiah na darating, nevertheless, tinanggap nila ang spiritual Messiah na si Jesus, except kay Judas Iscariot na nagbetray kay Jesus. Natakil din natin sa ating last study ang reasons bakit pinili ni Jesus si Judas, kahit alam niyang ibebetray siya nito. Isa na nga doon ay para ma-fulfill ang sinasabi ng Scripture. Though ang gagawing pagbebetray ni Judas ay nakaprophesy sa Old Testament, hindi ibig sabihin nito na ligtas siya sa punishment dahil tulad ng nasabi ko last Bible study, hindi naman siya inutusan ni Jesus or ni God na gawin ang bagay na ito. Ginawa niya ito ng bukal sa kanyang puso dahil sa greed na nasa puso niya. Nagawa siyang gamitin ni Satan dahil hindi malinis ang puso niya at hindi siya totoong disciple ni Christ. Ngayon naman makikita natin ang pagbaba ni Jesus sa patag na lugar kasama ng kanyang mga napiling 12 disciples na ngayon ay apostles na niya. Dito ibibigay niya ang condensed version or yung summarized version of the Sermon on the Mount na makikita sa Matthew chapters 5 to 7 kung saan magpo-pronounce siya ng blessings sa kanyang mga followers and woes or curse sa mga magre-reject sa kanya. So simulan na natin. Sabi dito sa verses 17 to 19, "And he came down with them and stood on a level place with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirits were cured. And all the crowd sought to touch him, for power came out from him and healed them all." By this time, si Jesus Christ na marahil ang pinaka-popular na tao sa buong Israel. Dahil sa chapter 4 and 5, mababasa natin doon that a huge crowds followed him wherever he went. Nasa 4:42 yan at ganoon din sa 5:15. At kung tatalon tayo sa chapter 9, makikita natin doon yung 5,000 men plus yung mga babae at bata na sumusunod sa kanya at pinakain niya. So most likely, nasa 20,000 people ang present sa occasion na yun. Dahil sa mga miracles and teaching ni Jesus, kaya maraming sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Dito sa inaral natin, 3 groups of people ang present sa event na ito, sa time na ito, okay? Una, yung kanyang newly appointed 12 apostles. After isolating himself for the whole night para mag-pray kay God the Father, kinaumagahan, tinawag niya ang 12 disciples niya and he called them apostles. After niyang tawagin ng 12 upang i-appoint na maging apostles niya, Jesus came down with them and stood on a level place. So ibig sabihin, bumaba sila mula sa bundok at ngayon nasa gilid na sila ng bundok kung saan patag or level ang lupa. At pagbaba nila, makikita ang second and third group of people na nandito sa event na ito. Ang second group ay ang great crowd of his disciples. Disciples or learners or followers. Ito yung mga followers ni Christ bukod pa doon sa 12 apostles. Tulad ng nasabi ko last Bible study na hindi lang 12 ang disciples or followers ni Jesus Christ sa time na pumili siya ng kanyang apostles. So ito ang second group of people na nandito sa event na ito. And the third group were great multitude of people
from all Judea and Jerusalem and the sea coast of Tyre and Sidon. So itong last group na ito na galing sa coastal region of Tyre and Sidon, most likely mga Gentiles ang mga ito dahil majority ng nakatira sa dalawang cities na ito ay mga Gentiles. Though may mga Jews din na nakatira dito, pero konting-konti lang. Makikita natin dito na hindi lang Hudyo ang na-attract na crowds ni Jesus, kundi maging ang mga Hentil din. At ang dahilan kung bakit sila nandito sa event na ito ay makikita natin sa verses 18 to 19. Sabi dito, they came to hear him to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirits were cured. And all the crowd sought to touch him, for power came out from him and healed them all. So pupunta sila dito, dala marahil ng curiosity na naririnig nila patungkol sa kanya. Kaya gusto rin nilang marinig ang turo or sermon niya. Yung iba naman, para gumaling sa kanilang karamdaman. At yung iba gusto nilang ma-deliver sa mga evil spirits na ginawa namang lahat ni Jesus. I-heal their diseases, ganun din pinagaling din niya ang mga taong pinapahirapan ng masasamang espiritu. Makikita natin dito, Jesus has power over the physical realm. Ganun din sa spiritual realm. Patunay iyon that He is the Almighty God. Yung popularity ni Jesus ay dahil sa kanyang kapangyarihan na makapagpagaling, makapagpaalis ng demonyo at ang kanyang unparalleled and powerful teaching na sinasabi nilang wala pa sa buong Israel ang nagturo ng katulad niya. Bakit? Because He brings life, peace, and joy to the minds of His hearers. He gives hope dahil sa good news of salvation na ipinapangaral niya. At yung mga miracles, vinabalidate na mga ito na totoo ang sinasabi niya. At kahit saan man siya magpunta, the Lord preached the good news that God will forgive those who are spiritually destitute, blind, oppressed, and held captive by the devil. Pero may qualifier, if they repented. Nasa Matthew 4:17 yan. And embraced the truth na ipinapangaral ni Jesus. This passage presents the Lord Jesus Christ as the compassionate and triumphant teacher, healer, and deliverer. At hindi lang sa time na ito may power and authority ang salita ni Jesus. His words remain equally authoritative today. Kaya nga ang sabi sa 1 Timothy 6:3-4, pakibasa Kuya Gab. If anyone teaches false doctrine and does not agree with the sound teaching of our Lord Jesus Christ and with the teaching that promotes godliness, he is conceited and understands nothing, but has an unhealthy interest in disputes and arguments over words. From these come envy, quarreling, slander, evil suspicions. Pastors and teachers merely pass on the truths na itinuro ni Jesus Christ noon sa kanyang mga alagad. Hindi kami gumagawa ng sarili naming doktrina, okay? Kundi ibinabahagi lang namin kung ano ang turo ni Christ noon sa mga alagad niya. At yun yung nasa Bible. At nagpapagaling pa rin si Jesus ngayon through prayers. So alam niyo yan, isa ako sa nag-benefit sa healing power ni Jesus Christ. Regarding naman sa miracles, wala na tayong makikita sa ngayon na nagkaroon ng paningin ng bulag or nakalakad ang pilay or nakapagsalita ang pipi at nakarinig ang bingi. Pero hindi ko sinasabi na imposibleng gawin niyon ngayon ni Jesus Christ, okay? Kung gusto niya, ito ay mangyayari. Though hindi na rampant or widespread ang miracles na ginagawa ni Jesus, pero may isang miracle na patuloy na ginagawa pa rin ni Jesus ngayon. At iyon ay ang miracle of salvation. Isang milagro kapag ang isang tao ay nakakilala sa Diyos dahil si Jesus lang ang may kakayahan na gumawa nun. Now, dumako naman tayo sa sermon ni Jesus. Nasa verses 20 to 23 yun. Jesus pronounces blessings sa mga followers niya and 24 to 26, woes or curse naman sa mga rejectors niya. Hindi lang ito wishful thinking or praying for blessing and curse. Okay? Kundi, itong statement na sasabihin niya dito ay fact, divine verdicts rendered by God's authoritative judgment.
And the concept of divine blessing and cursing ay well known sa mga audience ni Jesus dahil ganyan si God sa Old Testament. Makikita natin yan dito sa Deuteronomy. Actually, meron yan sa Deuteronomy chapter 11, 27, 28, and 30. So magbibigay lang ako. Ito lang sa Deuteronomy 11 verses 26 to 28. Pakibasa, Kuya Ian. See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods which you have not known. So nakita nyo, common practice ni God sa Old Testament ang magbigay ng blessing and curse. Ngayon, tignan natin ang unang blessing na pinronounce ni Jesus sa mga disciples niya. Sabi dito sa verse 20, and he lifted up his eyes on his disciples and said, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God." Kung mapapansin nyo, naka-address lang itong sermon niya na ito sa kanyang mga disciples. Yung first and second group, dahil ito ay para sa mga followers ni Christ. Ang sabi nila, ito at ang Sermon on the Mount sa Matthew 5 to 7 ay pareho lang daw. Pero ang tanong, bakit sa verse 17 na nabasa natin kanina, ang sabi doon, bumaba si Jesus Christ kasama ang mga apostol niya. Sabi dito, di ba? And he came down with them and stood on a level place. And then, mababasa naman natin sa Matthew, yung sa Sermon on the Mount, okay, sa Matthew, ang sabi naman doon, when he saw the crowds, he went up on the mountain. And after he sat down, his disciples came to him. Parang contradicting yung dalawang text na ito, di ba? At parang maiisip mo na sa magkaibang pagkakataon nangyari ang kay Matthew at Luke. Ang tingin ko, yung ano ko lang, no? Pero ito rin naman yung sinasabi ng mga commentators, okay? So, ang tingin ko, base din sa sinasabi ng mga commentators, ay parehas lang, same lang yung sermon ni Luke at saka ni Matthew. So, since si Luke ay isang researcher at hindi talaga siya eyewitness, naiisip niya marahil na dito niya ilagay ang Sermon on the Mount na nakasulat sa book ni Matthew. So, ang ibig ko sabihin, itong pangyayari sa verse 20 onwards, ang kasunod na nangyari after piliin ni Jesus ang kanyang 12 apostles at bumaba sila sa bundok kasama ni Jesus Christ at siya ay nagpagaling ng mga may sakit at nasapian ng mga espiritu, ito ay hindi magkasunod, okay? Ibig sabihin hindi ito yung kasunod niya. Hindi sila in order. So yun ang sabi ng mga ibang scholars na sa tingin nila kinuha lang nitong si Matthew, ni Luke, itong condensed version ng Sermon on the Mount sa book ni Matthew, and then dito niya naisipang ilagay kasunod noong pagbaba ni Jesus Christ kasama ang kanyang mga apostles. And since researcher si Luke, marahil yun nga, dito niya naisipan na ilagay itong Sermon on the Mount. Yun ang sabi ng ibang commentaries. Yung iba naman ang sabi nila, magkaiba daw ang sermon na ito, but the same yung theme. Same man ito sa Sermon on the Mount sa Matthew or hindi, isa lang ang sigurado tayo. Iisa lang yung message na ibinigay ni Jesus sa mga listeners niya. Ang kay Luke, ito yung condensed version or summarized version nga lang. Okay? Kung gusto nyo ng mahaba, makikita nyo yun sa book ni Matthew, yung complete. So, dito, Jesus pronounces blessings sa mga followers niya. Kaya ang sabi niya, "Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God." So, blessed is Makarios, refers to those in the most beneficial, favored position who experience the true well-being that comes from a right relationship with God. So, blessed daw ang mga poor. Poor is tokos, derives from the verb toso, which means to cringe and cower in fear. It describes those
who are utterly needy, penniless, underprivileged, helpless, poverty-stricken, and entirely dependent on others for support. In other words, ito yung mga beggarly poor. Naglilimos na lang sila ng awa at fully dependent sila sa mga taong mahahabag sa kanila. Ito daw, mga ito ay blessed. Pero, hindi poor in terms of financial or economic status ang sinasabi ni Jesus dito, okay? Kapag nagbabasa kayo ng Bible, don't take everything literally dahil ang salita ng Diyos ay more spiritual than physical. Hindi yung mga may hirap o dukha sa lipunan ng tinutukoy ni Jesus dito na blessed, kundi ang mga taong tanggap nila na sila ay poor in spirit or bankrupt ang kanilang spiritual na buhay. Dahil sa kasalanan, kaya alam nila, kailangan nila ang habag ng Diyos para magkaroon ng laman ng kanilang spiritual account. Alam nila na fall short sila sa standard of righteousness na hanap ng Diyos at fully dependent sila sa righteousness ni God through Jesus Christ. So tignan natin ang complete version sa account ni Matthew. Pakibasa, Denver. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So poor in spirit ang tinutukoy dito at hindi poor in terms sa economic status, okay? Because poverty itself is not a blessing kung titignan natin ang sinasabi ng Bible. In fact, in Proverbs 30 verses 8 to 9, a righteous man asked the Lord to preserve him from poverty so that he would not be tempted to steal and thus profane the name of the Lord. So basahin natin sa Kawikaan 30 verses 8 to 9. Pakibasa, Laika. Una, tulungan niyo ako na huwag magsinungaling. Pangalawa, huwag niyo akong payamanin o pahirapin. Sa halip, bigyan niyo lamang ako ng sapat para sa aking mga pangangailangan. Dahil kung yumaman ako, baka sabihin kong hindi ko na kayo kailangan. At kung ako naman ay maghirap, baka matuto akong magnakaw at mailagay ko kayo sa kahihiyan. At ilan sa mga tao ng Diyos sa Old Testament ay sobrang yayaman. Si Abraham, Job, Jacob, David, and Solomon. Kaya hindi puro in economic status ang tinutukoy na blessed dito, kundi yung mga taong humble at tanggap nila na sila ay sinners and need God's help para makaligtas sila sa eternal judgment. The blessed are those who understand their spiritual poverty and the bankrupt condition of their soul. No matter how much or how little wealth they possess, they acknowledge that they are bankrupt in righteousness and have absolutely no spiritual resources with which to obtain God's favor. And that salvation cannot be by good works, morality, or religious rituals. Katulad nila yung repentant tax collector sa Luke 18:13 na unwillingly to lift up his eyes to heaven dahil nahihiya siya sa Diyos dahil alam niyang makasalanan siya. Pakibasa, Tihana. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Hindi ire-reject ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya at humihingi ng tawad sa mga nagawa nilang kasalanan tulad ng sinasabi sa Psalm 34:18. Pakibasa, Ate Chloe. The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Ganon din sa Psalm 51:17. Pakibasa, Ray. The sacrifice of desire is a broken spirit. You will not reject a broken or repentant heart, O God. So kung natatandaan nyo, naaral natin na din natin ito sa chapter 4 kung saan may forgiveness, grace, and mercy sa mga taong poor, captives, blind, and oppressed dala ng kasalanan kung sila ay magre-repent at tatanggapin si Jesus as their own righteousness. Only those who are humble will accept this kind of teaching. Bakit?
Dahil mahirap sa mga proud, self-righteous na tao, especially sa mga Hudyo na nasanay sa paggawa ng good works, mahirap sa kanila na tanggapin na walang kwenta ang mga good works na ginagawa nila. Mahirap nilang tanggapin na hindi ito makakapagligtas sa kanila, na wala silang magagawa para sila ay maligtas. Hindi tatanggapin ng mga taong mataas ang tingin sa kanilang sarili, lalo na yung mga taong nasanay sa paggawa ng mabuti para sa kanilang salvation. Hindi nila tatanggapin ang turo ni Jesus na ito. Mahirap sa kanila na tanggapin na ang salvation ay sa ginawa lamang ni Christ, dahil yung good works nila ang pinanghahawakan nila. Kung isa kayo sa mga iyon, repent, dahil hindi kayo maliligtas ng mga good works nyo. Yung mga taong nagre-rely sa kanilang mabubuting gawa, sa judgment day magugulat sila dahil hindi sila kabilang sa kingdom ni Christ. Masasurprise sila at sasabihin ni Jesus sa kanila, I never knew you. Depart from me, you evildoers. Akala nila rich sila in good works kaya save sila. Hindi nila alam sila ay bankrupt. Tulad ng mga taga Laodicea. Pakibasa, Kuya Gab? You say, I am rich, I have everything I want, I don't need a thing, and you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. So nakuha nyo yung main point dito? Yung mga tao, iniisip nila na sila ay spiritually rich, na okay ang standing nila sa Diyos, na sila ay ligtas dala ng kanilang mga good works. Ang totoo, sa paningin ng Panginoon, sila ay poor. Sila ay poor in spirit. Sila ay spiritually blind and naked dahil hindi sila nababalutan ng righteousness ni Christ. Kaya hindi sila kabilang sa mag-inherit sa kingdom ni God. On the other hand, yung mga taong tanggap nila na wala silang magagawa para sila maligtas, kundi ang sumampalataya sa ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa kabayaran ng kanilang mga kasalanan, sila naman ang rich sa kaharian ng Diyos. Dahil sila ay co-heirs or kasamang tagapagmana ni Christ sa lahat ng mayroon, si God. Kaya ang sabi ni Jesus dito, for yours is the kingdom of God. Lahat ng totoong followers ni Christ ay tagapagmana sa kaharian ng Diyos through Jesus Christ. Basahin natin sa Romans 8:17. Pakibasa, Kuya Ian. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory. So anong ibig sabihin nito? Kung ano mayroon si Christ, mayroon din tayo. So napakasarap isipin nito, di ba? Wala naman tayong contribution sa ating kaligtasan dahil ginawa lahat yun ni Jesus Christ. Pero tignan nyo, tagapagmana tayo ni God at co-heirs ni Christ. Mai-enjoy natin kung ano man ang nai-enjoy ni Christ ngayon sa langit. Lahat, walang limit. We are possessors of the kingdom, blessings of eternal life, grace, mercy, forgiveness, joy, hope, security, comfort, peace, love, and righteousness. At hindi lang ito future promise, kundi maging sa ngayon, na-enjoy na natin ang mga benefits sa pagiging anak ng Diyos. We have access to the throne of God through prayers. We also enjoy the righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, Romans 14:7, na wala sa mga unbelievers. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang karakteristik ng mga blessed, at ito ay yung mga nagugutom. So tingnan natin kung anong klaseng gutom ang tinutukoy dito sa verse 21. Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. So tulad ng unang blessing na hindi literal na poor in economic status ang tinutukoy ni Jesus, ganon din dito sa pagsasabi niyang, blessed are you who are hungry now. Hindi to physical hunger o yung biological needs ng tao. Tingnan natin sa account ni Matthew kung anong pagkagutom ang tinutukoy dito ni Jesus Christ. Pakibasa, Kuya Denver.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. So hindi gutom dala ng kakulangan ng pagkain, kundi gutom at pagkahuhaw na makasunod sa kalooban ng Diyos. In other words, this hunger does not result from lack of food, but from lack of righteousness. Ito yung matinding kagustuhan ng tao na tanggapin siya ng Diyos, na patawarin siya ng Diyos. Pinipicture nito ay isang spiritual beggar, longing for the righteousness of God, begging for spiritual food that they cannot obtain on their own, na tanging sa Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesus Christ matatagpuan. Ito yung void na nasa puso ng mga tao na tinatry nilang punan sa pamamagitan ng ibang bagay, like buying luxury goods, playing computer games, movie marathon, pagiging top sa klase, addiction to substances, having illicit affairs. Di ba yung iba, may mga ganun silang ginagawa nila yun dahil akala nila yun ang magpapasaya sa kanila. Akala nila mapupunan ng mga ito yung void o yung kakulangan na nasa puso nila. Only Jesus can fill that void in our hearts. Do not look for anyone or anywhere or anything else to fill the void in your heart. Ako na ang nagsasabi sa inyo, kids, madidisappoint lang kayo at mapapagod. Look unto Jesus. Siya lang ang makakapag-satisfy sa inyo. Tulad ng sabi ni Jesus na blessed ang mga disciples niyang hunger sa righteousness ni God, for you shall be satisfied. Satisfied is cortazo. Literally refers to fattening animals which will eat until they cannot eat anymore. When used of humans, it means to eat one's fill or to be completely full or satiated. Ito yung nasusuka ka na sa kabusugan. Pero hindi physical food ang tinutukoy ni Jesus dito, kundi spiritual righteousness. Magkakaroon ng contentment yung mga taong na kay Christ dahil napunan na or na-feel na yung void na nasa puso nila. Hindi na sila maghahanap pa kung saan-saan at gagawa ng mga bagay para maging righteous sila sa paningin ng Diyos dahil pinuno na iyon ni Jesus Christ. Kung masuka-suka ka na sa busog, kung dadalhin natin ito sa literal na na example, kahit nasa harapan mo na ang favorite mong pagkain, hindi mo na iyon titikman dahil to the highest level na ang iyong kabusugan. Wala nang space para tumikim pa ng iba. Ganoon ang spiritual satisfaction na ibinibigay ni Jesus sa mga followers niya. Hindi na nila kailangang may gawin pa ng kung ano-ano para lang mapunan nila yung kakulangan, yung kawahawan nila sa righteousness ni God. Dahil fully satisfied na sila sa righteousness na ibinigay ni God through Jesus Christ. And next blessing ay sa mga mourners or weepers. Ang sabi dito, blessed are you who weep now. Ito yung mga taong nag-grieve dahil na-realize nila na sila ay poor in spirit, na sila ay spiritually bankrupt and lack of righteousness that God requires to be able to enter His kingdom. Naunawaan nila that they fall short of the glorious standard of God. Sabi dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. These mourners view themselves as the poor, prisoners, blind, and oppressed, and are burdened, disappointed, fearful, and hurting by their sins. Ito yung sinasabi sa James 4 verses 9 to 10. Pakibasa, Kuya Denver, ay hindi pala. Si Ate Hana. Be miserable, grieve, and weep over your sin. Let your foolish laughter be turned to mourning and your resting joy to gloom. Humble yourself to the majesty of the
Nawala yung boses mo, Ate Hana. Minaw po. Ayan, ito, yan. Okay. Gusto mo i-repeat ko po? Yeah, thank you. Sige po. Be miserable and let your foolish laughter be turned to mourning and your reckless joy to gloom. Humble yourselves with an attitude of repentance and insignificance in the presence of the Lord. And He will exalt you, He will lift you up, He will give you purpose. Okay, thank you. So ito yung nagigrip ka sa kasalanan mo that produces repentance without regret, leading to salvation. Na sinasabi sa 2 Corinthians 7:10. Pakibasa, T. Chloe. For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. There's no regret for that kind of sorrow, but worldly sorrow which lacks repentance results in spiritual. So those who mourns over their sins will not only be comforted, but they shall laugh. Laughter is an expression of joy, relief, and freedom of being forgiven. Dahil napatawad sila sa kanilang mga kasalanan, kaya masayang-masaya ang pakiramdam nila. Dahil alam nila na napatawad na sila ng Diyos through Christ's sacrifice on the cross. In Psalm 35, God promises, weeping may last through the night, but joy comes with the morning. And in Jeremiah 31:13, He also promised, there I will turn their mourning into joy. I will comfort them and exchange their sorrow for rejoicing. So it's better to mourn or weep now dahil na-realize mo na ikaw ay sinners, na ikaw ay makasalanan at kailangan mo ang kapatawaran ng Diyos. Kaysa naman nag-e-enjoy ka ngayon sa paggawa ng kasalanan, but later on, magmumorn ka sa Judgment Day dahil na-realize mo hindi ka pala kabilang sa kingdom ni God at ikaw ay itatapon sa outer darkness where there is weeping and gnashing of teeth. So now let's move on to the final beatitude or blessing. At medyo incomprehensible sa human perspective itong pang-apat, okay? So yung first three beatitudes or yung three blessings describe how the repentant sinners view himself. Ito naman yung pang-apat. Itong pang-apat na beatitude describes how the world sees him. So, kung paano siya itrato, okay? Papakita nung pang-apat kung paano siya itrato ng mga tao sa mundo o yung mga unbeliever. Sabi dito, blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice in that day and live for joy. For behold, your reward is great in heaven, for so their fathers did to the prophets. The Lord used 4 verbs: hate, exclude, revile or insult, and spurn or scorn to sum up the hostility and animosity na matatanggap ng mga disciples niya sa mga tao sa mundo or sa mga unbelievers. This 4 beatitude indicates that the work of the this 4th beatitude indicates that the work of the first 3 has been accomplished. Ibig sabihin, nagkaroon ng genuine salvation ng mga disciples and the disciples' changed lives are an evident rebuke to all sa mga unbelievers. Okay, yung pamumuhay ng mga disciples, naging rebuke ito sa pamumuhay or sa buhay ng mga unbelievers. Dahil opposite ng opposite eh. Ang sabi nga ni Jesus sa John 15 verses 18 to 21, pakibasa, Ate Laika? Sinabi pa ni Jesus, kung nagpopoot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahan ninyo na ako ang unang nilang kinapupuotan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo, pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila, kaya napupuot sila sa inyo. Tandaan nyo ang sinabi ko sa inyo na walang aliping mas higit sa kanyang amo. Kung inusig nila ako,
uusigin din nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin nila ang inyong salita. Uusigin nila kayo dahil sumasampalataya kayo sa akin at dahil hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Nakita nyo kung ano ang ginawa kay Jesus? Siyempre, hindi tayo exempted doon, okay? Tayong mga followers niya. Pero ibang usapan naman kung nagagalit sa inyo yung ibang tao dahil sa sama ng ugali nyo or dahil sa may ginawa kayong hindi maganda. Ang sabi ni Peter dito, pakibasa, Rain. If you are insulted because you hear the name of Christ, you will be blessed, for the glorious Spirit of God rest upon you. If you suffer, however, it must not be for murder, stealing, making trouble, or prying into other people's affairs. But it is no shame to suffer for being a Christian. Praise God for the privilege of being called by His name. So blessing lang ang suffering kung nangyari ito dahil sa pagsunod natin kay Christ. Walang blessing kung nagsasuffer ka dahil sa paggawa mo ng masama, okay? Kaya nga, ang sabi dito ni Jesus, kung naranasan nyo na kapuutan kayo, ipagtabo yan at laitin ng mga tao at pinaparatangan kayo ng masama on account of the Son of Man, you are blessed. Di ba? Yun ang sinabi niya, blessed daw ang mga tao kung nangyayari ito sa inyo dahil sa kayo ay sumusunod sa Panginoon. So kung nagagalit sa atin ng mga unbelievers dahil sa sinasabi o sa pamumuhay natin, dala ng pagsunod natin sa turo ni Christ, evidence yun na blessed tayo dahil part tayo ng kingdom ni Christ at hindi ng kay Satan. Dahil kung part pa tayo ng mundo na ito, hindi nila tayo kaiinisan or kagagalitan because the unbelieving world will love its own. Pero dahil hindi na tayo part ng mundo na ito, kaya nakakaranas or makakaranas tayo ng persecution tulad ng naranasan ni Jesus Christ. Gusto niyang maging aware ang mga apostles niya bago niya i-send out ang mga ito para sa mission nila. Ganun na din ang lahat ng followers niya patungkol sa masakit na totohanan na ito. May kapalit ang pagsunod kay Jesus. Kaya ang pagiging totoong follower ni Christ ay hindi bed of roses or walk in the park dahil kailangan mong i-deny ang sarili mong kagustuhan, makasunod lamang sa will ni God. In Matthew 10:16, Jesus likened the opponents they would face to vicious wolves. Pakibasa, Kuya Gab. Look, I am sending you out as sheep among wolves, so be as shrewd as snakes and harmless as doves. And Jesus' prediction came to pass. Lahat ng sinabi niya sa kanyang mga apostles and disciples ay nangyari. The apostle faced persecution from the Jewish authorities. Makikita yan sa Acts 4, verses 1 to 22, Acts chapter 5, verses 17 to 40. Ganon din ang lahat ng followers niya sa Acts 8, verses 1 and 3. Herod murdered James, the brother of John. Acts 12, verses 1 to 2. Stephen was martyred. Acts 7, verses 58 to 60. Apostle Paul suffered for Christ's name. Acts 9, Acts 9:16, yes. And 2 Corinthians 11, verses 22 to 33. Families will be divided when some members identify with Christ. Luke chapter 12, verses 51 to 53. And eventually, as we discussed in our last two Bible studies, most of the apostles were martyred for the bold preaching of the gospel. All of this hatred will be directed at believers dahil dala-dala nila ang pangalan ni Jesus Christ, whom the unbelieving world hates. John 15, yung nabasa natin kanina, di ba? Pero instead na matakot kayo when persecution comes, ang sabi ni Jesus Christ, rejoice in that day and leap for joy. So Jesus commanded believers to be glad in that day and live for joy. The phrase in that day indicates that persecution will not be constant in the lives of believers. Ibig sabihin, hindi naman lagi tayong ipe-persecute. It will happen, ito'y mangyayari, pero occasionally lang, okay? Ngayon, kung dumanas ka ng hostility mula sa mga unbelievers, regard it as a time to be glad.
to the point that you live for joy. Bakit ganito ang dapat maging reaction ng mga followers ni Christ against the world's hostility? Una, for behold, your reward is great in heaven. Para ma-handle mabuti ng mga Christians sa mga trials and oppositions, kailangan na magkaroon sila ng heavenly perspective. They must keep in mind, as Paul wrote to Corinthians. Pakibasa, Kuya Ian. For our present troubles are small and won't last very long, yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever. So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we will see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. So ganun din ang sinabi niya sa Romans 8:18. Sabi niya, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. So si Jesus Christ, na-endure niya ang pasakit sa cross dahil nakafocus siya sa joy na mararanasan niya sa heaven kasama ng kanyang Ama. Hebrews 12 verse 2. Pakibasa, Denver. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, discarding its shame, now is seated in the place of honor beside God's. Okay. So sinasabi ni Jesus Christ, 'di ba, sa kanila na matuwa sila, magalak sila kapag sila ay nakakaranas ng persecution. Bakit? Dahil daw sila ay makakatanggap ng great reward sa heaven. Yung mga na-persecute na ito, okay? Kapag sila ay nag-persevere, sila ay makakatanggap daw ng reward, great reward sa heaven. At nakita natin sa mga passages na binasa natin, at dito din sa Hebrews 12:2, na nakafocus si Jesus Christ, okay? Doon sa joy na mararanasan niya, kasakapiling ng kanyang Ama, kaya na-endure niya yung pasakit sa cross. Ganon din nakafocus din sa heavenly things sa mga apostles. Kaya naman nag-rejoice pa sila sa suffering na naranasan nila sa kamay ng mga religious rulers ng Israel. Basahin natin sa Acts 5:41. Pakibasa, Hannah. The apostles left the high council rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus. Paul and Silas, sa kabila ng naranasan nilang sakit, makikita natin they were praying and singing hymns of praise to God. Acts 16:23-25. Pakibasa, Ate Chloe. They were severely beaten, and then they were thrown into prison. The jailer was ordered to make sure they didn't escape, so the jailer put them into the inner dungeon and clamped their feet in the stocks. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other. Okay? And then ang sabi din ni Paul sa mga taga-Colossians, pakibasa, Ray. I'm glad that I suffer for you in my body, for I am participating in the suffering of Christ that continues for his body, the church. So, enduring suffering and hostility is a mark of a genuine saving faith. Sabi dito sa Matthew 10:22, and all nations will hate you because you are my followers, but everyone who endures to the end will be saved. Ganun din sa Matthew 24:13, but the one who endures to the end will be saved. So hindi ibig sabihin nito na maliligtas ka kung magpe-persevere ka hanggang sa uli. Kundi ang ibig sabihin ng mga passages na ito na ang tunay na followers ni Christ ay magpe-persevere hanggang sa huli kahit siya ay pinersecute, kahit ano pa ang ginawa sa kanya, okay? Kahit gaano pa kahirap ang pinagdaanan niya dahil iniingatan siya ng Diyos, okay?
At hindi lang dahil sa future reward na naghihintay sa kanila sa langit ang dahilan kung bakit kailangan mag-rejoice sila kapag sila ay nakaranas ng hostility mula sa unbelieving world. Ang isa pang dahilan kung bakit kailangan nilang mag-rejoice ay yung association nila with the heroes of faith of the past. Iyong mga propeta sa Old Testament. Naranasan din nila ito sa kamay ng mga ninuno ng mga Hudyo. Kaya ang sabi ni Jesus, for so their fathers did to the prophets. Dahil dito, believers should be joyously endure hostility. Dahil kahanay nila ay ang mga propeta ng Diyos na nakaranas din ng hostility sa mga forefathers ng mga Jews na magpe-persecute sa mga apostles and disciples ni Christ. Basahin natin sa 1 Thessalonians 2:15. Pakibasa, Kuya Gab. For some of the Jews killed the prophets, and some even killed the Lord Jesus. Now they have persecuted us too. They fail to please God and work against all humanity. Meron pa? Sa Luke 13:34. Pakibasa, Kuya Ian. O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones God's messengers. How often I have wanted to gather your children together as a hen protects her chicks beneath her wings. But you wouldn't let me. Okay? And then dito sa Acts 7:52, pakibasa, Kuya Denver. Name one prophet your ancestors didn't persecute. They even killed the ones who predicted the coming of the righteous one, the Messiah, whom you betrayed and murdered. So, lahat daw ng propeta nila, pinatay ng mga nununo nila. Yun ang totoo, okay? Nakalagay yan sa Bible. At itong sinasabi dito, even yung prophet na nagpredict para sa pagdating ng Messiah, 'di ba? Sino ba yung forerunners ni Jesus Christ? 'Di ba? Si John the Baptist. Anong ginawa nila? Pinapugutan siya ng ulo, 'di ba? So, ganoon ang ginawa nila sa mga propeta ng Diyos. At ganoon din ang gagawin nila sa mga apostles at sa mga disciples ni Christ. At ganoon din ang gagawin ng mga tao sa mundo sa ating mga followers ni Christ. Pero huwag kayong mabahala, tulad ng sabi ko kanina, dahil kung totoong na kay Christ kayo, mag-e-endure kayo hanggang sa huli dahil kasama nyo siya. Okay? So ngayon, after i-pronounce si Jesus ang blessing na matatanggap ng mga taong followers niya, curse or woes naman sa mga magre-reject sa kanya. Sabi dito sa verse 24, but woe to you who are rich, for you have received your consolation. So kung mapapansin nyo, parang ano ito yung paradox doon sa mga naunang blessing, okay? So sa paggamit ng coordinating conjunction na but, pinapakita nito na itong ipinahayag na curse or woes ni Christ dito ay para sa mga magre-reject sa kanya. These were in direct contrast to the blessings granted to his true believers. And woe in Greek is way. Parang ganun, way. Parang transliteration daw to, sabi nila. Okay? So kaya parang sounds like sila. So it refers to those in the worst, most unfavorable condition who experience the calamity, disaster, and damnation reserved for the wicked. So now, katulad ng mga blessings, hindi dapat natin i-take itong mga curses na ito na literal, okay? Hindi ibinigay ang curse na ito sa mga mayayaman lang or sa mga materially rich. Dahil tulad ng sabi ko kanina, maraming tao ang Diyos sa Old Testament and even today na mayaman in terms of material wealth. And being wealthy in and of itself is not sinful. Blessing yan mula sa Diyos. Like Abraham, Job, Nicodemus, and Joseph of Arimathea were rich. And according to Deuteronomy 8:18, pakibasa, Ate Hana. Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth and circumference his covenant, which he swore to your ancestors as it is today. So blessing kay Lord, okay? Ang pagiging wealthy. So
mula yun sa Panginoon. So ang rich na tinutukoy dito are those who imagine themselves to be rich in spiritual things. Yung mga taong nag-iisip na mayaman sila sa mabubuting gawa at sapat na ang mga yun para sila maligtas sa apoy ng impyerno. Sila ang kahabag-habag na tinutukoy ni Jesus Christ dito. Ang best example natin dito ay yung Pariseo na nagdarasal sa Lucas 18 verses 11, 12, and 14. Pakibasa, Laika. Tumayo ang Pariseo at nananalangin tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, O Diyos, nagpapasalamat ako sa inyo dahil hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya at mangungulunya o katulad ng maniningil ng buwis na iyon. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng 10 ng lahat ng kinikita ko. Nakita nyo kung gaano kataas ang tingin niya sa kanyang sarili? Kaya the curse pronounced on them is that they have received your consolation. They receive their comfort in full in this life. Dahil akala nila, okay ang lahat ng ginagawa nilang good works. Akala nila, sapat na ang mga yun para sa kanilang kaligtasan at hindi na nila kailangan ng Savior na si Jesus Christ. They live comfortably with their sins dahil nga sinusunod nila ay ang gusto nila. Sila ang hari ng mga buhay nila. Ang hindi nila alam, what awaits them in eternity is the comfortless, ceaseless torment of hell. And then ang second curse naman is on those who are well-fed at sa mga nagsasaya sa ngayon. Sabi dito sa 25, Woe to you who are full now, for you shall be hungry. Woe to you who are laugh now, for you shall mourn and weep. Yung mga full na tinutukoy dito is in contrast doon sa mga hunger for righteousness na nabasa natin kanina sa verse 21. Ito yung mga taong fully satisfied sa kanilang hypocritical self-righteousness. Yung mga taong pinangahawakan ng kanilang good works para sa kanilang kaligtasan. Yung mga taong nagsasabi na, mabait naman ako at hindi naman ako mamamatay tao. Hindi naman ako nangangalunya. Hindi naman ako nag-cheat. Kaya sa heaven ang punta ko. Akala nila okay na ang lahat ng ginagawa nila sa harap ng banal na Diyos. Itong mga taong ito ay magugulat sa Judgment Day. Dahil ang sabi ni Jesus sa kanila, for you shall be hungry. The curse pronounced on them is that they shall be eternally hungry. May experience nila doon ang never-ending hunger of a lost soul in hell and forever separated kay God. Kapag wala kang sa Panginoon, forever mong mararanasan yung pagkahuhaw. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Kahit na kung ikumpara nyo sa buhay nyo nung hindi pa kayo mananampalataya. Ako na lang, okay, personally. Nung hindi pa ako mananampalataya, yung parang lagi ako may hinahanap. Yung parang may kulang lagi sa buhay ko. Kahit na alimbawa, nabili ko na to, yung gusto ko, and then parang hindi sapat. May gusto pa ako. You want more and more and more. Bakit? Dahil separated pa ako kay God that time. Pero ngayon, maliit or malaki man ang meron ka, or kahit wala ka man ng mga material things, masaya ka. Bakit? Dahil napupunan nun ng Panginoon. Yung mga bagay-bagay tulad na sabi ko kanina, hindi mapupunan yung void na meron tayo sa puso natin. Hindi mapupunan ng mga bagay-bagay na nandito sa mundo ang mga yun. Ng mga good works natin. Ng mga mabubuting gawa natin. Yung pagiging mabuting tao natin, hindi mapupunan yun. Tanging ang righteousness lang ni Christ ang makakapag-fill ng void na yun para tayo maging fully satisfied. Okay? Kaya kaawa-awa ang mga taong tingin nila sila ay righteous sa harapan ng Panginoon.
The third curse ngayon, doon na tayo sa third curse, pronounced was, woe to you who laugh now. So a third mark of the curse is that they laugh now. Ito yung mga taong masaya sa kanilang religious achievements and superficial morality. Maaaring tulad ng mga religious leaders na nagsiserve sa temple, sumusunod kunyari sa law ni God, pero na-miss nila ang only work na dapat nilang gawin at iyon ang sumampalataya sa anak ng Diyos na isinugo niya para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Basahin natin sa John 6:28 to 29. Pakibasa, Hana. What must we do to do the works God requires? Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Nakita nyo? Ito lang ang work. Tingnan nyo yung tanong nila, work, sabi. Di ba? Plural. Nagaano sila, anong mga kailangan namin gawin? Mga bagay-bagay na kailangan daw nilang gawin para maging karapat-dapat sila sa Panginoon. Pero ano naging sagot ni Jesus Christ? Isa lang ang ipinapagawa ng Diyos sa kanila. At yun ay ang sumampalataya sa isinugo niya. Di ba? Masaya na itong mga unbelievers na to, masaya na sila sa paggawa ng katakot-takot na work righteousness at hindi nila tinanggap ang katotohanan na isa lang ang kailangan nilang gawin. And that is to believe in the one He has sent. Sino yun? Walang iba kundi ang ating Lord and Savior na si Jesus Christ. Sa context ng inaaral natin, on Judgment Day, maraming Hudyo ang makakast out sa outer darkness. Pakibasa, Chloe. And I tell you this, that many Gentiles will come from all over the world, from east and west, and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob at the feast in the kingdom of heaven. But many Israelites, those for whom the kingdom was prepared, will be thrown into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Di ba sharp contrast ito sa mararanasan ng mga believers na everlasting joy? Ang mga nag-reject kay Jesus Christ, they will mourn and weep forever and ever in hell. And the final contrasting woe pronounced on the curse is that of popularity. Ito na yung last verse natin. Ang sabi, woe to you when all people speak well of you, for so their fathers did to the false prophets. So kanina sa verse 22, inihalin tulad ni Jesus sa mga disciples niya, sa mga propeta ng Diyos sa Old Testament na pinersecute ng mga ninuno nila. Dito naman, He likened the false disciples o yung mga nag-reject sa Kanya to the false prophets. Bakit? Dahil ibig sabihin, ang ginagawa o sinasabi nila ay gusto ng mga makamundo. They receive praises from unbelieving world because they belong to the world. Ganun lang yun. They love their own. Tulad ng sabi ko kanina, kung makamundo ka, hindi ka nila kapopuotan. Kaya ang mga unbelievers or the people of the world speak well of you. Yun yung sinabi ni Jesus dito, di ba? Speak well of you, sabi niya. Yung mga nag-reject kay Jesus Christ, for so their fathers did to the false prophet. Those who refuse to acknowledge their spiritual poverty, arrogant self-righteousness, and baseless contentedness, and those who enjoy, embrace the teaching of the false prophets or false preachers will share the false prophet's doom. Pupurihin nila yung mga katulad nila na nag-reject ng katotohanan. Ganun lang yun, di ba? Hindi mo naman pupurihin ang hindi mo parehas ng ng paniniwala. So, ang mga pumupuri sa kanila ay katulad nila. 2 Timothy 4 verse 3, pakibasa, Rain. Hindi makakabasa si Rain? Si Kuya Gab na. Si Kuya Gab. Last verse na natin ito. For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. So, nakita nyo, syempre, gugustuhin nila kung ano lang yung pleasing sa kanilang, yung hindi sila nare-review
sa kanilang kasalanan. So in conclusion, there are only two kinds of people in the world. Christ true followers. Ito yung mga spiritually poor, hungry, sorrowful, and cry out to God for pardon and mercy through the sacrifice of Jesus Christ. They are blessed with eternal riches, satisfaction, joy, acceptance, and reward in heaven. At in contrast, those who see themselves as spiritually full, rich, happy, and accepted by the unbelieving world will be cursed with eternal poverty, emptiness, sorrow, and judgment. Everyone falls into one of those two categories. Either you are blessed because you are part of God's kingdom, or you are cursed because you rejected the one and only begotten Son of God. There is no middle ground. Kaya iyan ang magandang i-meditate nyo sa araw na ito, okay? Saang kingdom kayo belong? Sa kingdom ni God or sa kingdom ni Satan? So dito nagtatapos ang ating lesson for today. Thank you for listening, and to God be all the glory.